Kaya yung mga naririnig ko po, natututo din po ako. So bago po yan, ano po, tayo po ay magbukas muna sa atin pong, actually isang verse lang po yung talagang tututukan ko. Pero ngayon lang, inimpress ng Lord na basahin ko siya ng buo para maintindihan po ng bawat isa. So tayo po ay magbukas ng ating puso. Ano? Sa mensahe po. Ayan. Magbukas po kayong lahat sa 2 Corinthians 5. 2 Corinto po sa inyong mga Bible. 5 po. No, 5 hanggang 17. Uumpisahan ko po sa 1. Sabi niya dito, alam namin kapag nasira na ang tolda, tinatahanan namin ngayon ang ating katawang lupa, kami tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na kami nito, ay hindi kami matagpuang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami naririto pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya, sapagkat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay sa katawang ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin ninyo ako. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaki muli sa inyo ang aming sarili, kundi inais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon, ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Uulitin ko po. Namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo, na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganun ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Ito po yung pinaka-main verse natin. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao.
Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Bigyan po natin ng galang ang salita ng Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, we praise you, Father. We magnify your name, O God. We glorify your name. We praise you. Hallelujah. We thank you, Panginoon. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang buong-buong pagrespeto, buong-buong paggalang, Panginoon, ang iyong banal na salita. Patuloy namin, Panginoon, inaanyayahan sa kalagitnaan ng gawain ito, Ama. Ang Santong Espiritu, Panginoon, na nakipisan sa bawat isa. Winawaksi ko po, Panginoon, ang lahat ng banta ng kaaway, Panginoon, at laban sa iyo, Panginoon, sapagkat ang laban sa iyo ay hindi para sa iyo. At ang hindi para sa iyong kalooban ay hindi para sa iyo. Ama, pagkalooban mo nawa ako, Lord, ng paglilinis at pagpapatawad, Panginoon, sa lahat ng aking nagawang kasalanan upang malaya ako, Panginoon, na makapagpahayag, Panginoon, at karapat-dapat, Panginoon, na mga salita at totoo, katwiran at katarungan, kapangyarihan ng iyong mga banal na salita, O Diyos, ang aking maisabi, maisambit, Panginoon. Pagkalooban mo ako, Ama, ng talino na nagmumula sa iyo, kaalaman at karunungan sa pagpapahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Purihin at dakilain ang pangalan, O Diyos, kasama ng banal na Espiritu na nakikiisa sa bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy mong buksan, Panginoon, ang bawat puso ng bawat isa at ikaw lang ang makita sa aking buhay. Patuloy mong ingatan ang aming mga isip, Panginoon, at i-renew ang aming mga puso, Panginoon, at isip at buong pagkatao. Katulad ng sinabi mo, ang lahat ng nakipag-isa sa iyo, Panginoon, ay iisa na, at ang lahat ng luma ay wala na, at ito ay bagong nilalang sa iyong harapan. Wala na ang patay na dating pagkatao, Panginoon, at ito ay bago sa iyong harapan, sapagkat ikaw ang Diyos na namatay at nabuhay muli at nagkaloob, Panginoon, ng karapatang tawagin kaming anak, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Jesus. Maraming salamat sa araw na to, Panginoon Lord. Lukuban mo po ng iyong banal na dugo ang gawain ito kasama ng mga testimonya, Panginoon, na narinig ninyo, Ama. Patuloy ko pong inaalay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng karangalan, Panginoon, at katwiran. Kapangyarihan mo yung mga salita, O God. Gamitin mo lang aking mga bibig. Itago mo ko sa iyong likuran. At hayaan mong kapahayagan mo, Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa, O God. Purihin ang iyong dakilang kapangyarihan. Purihin ang banal na Diyos. Mulalahatiin ang iyong pangalan, Ama. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Father. Ayan. So, dun po tayo sa pinaka-main verse natin, Sabi niya po dito, 2 Corinthians 5:17, Therefore, if any man in Christ, if any man in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are new, are become new. So patay na daw po dapat yung luma nating pagkatao sa mga lahat ng tunay na nakipagkaisa sa Panginoon. Ano po? So, kapag ganun daw po ang ating katwiran, ano po, ine-expect ng Lord na naiintindihan po natin yung ating tinanggap. Ano po? Ang Diyos po, nag-e-expect siya sa ating lahat. Na kinala natin, no po, yung pagtanggap natin sa Kanya at nauunawaan natin yung pagtanggap sa Kanyang katawan. No po, sa katawan ng Diyos natin, na Espiritu Santo. Amen? So, sa madaling salita po, no po, yung ating lumang pagkatao nawawala, dapat mawala, dapat unti-unti natin, kaya nga sabi, patayin ang ating sariling laman. Patayin natin araw-araw lahat ng hilig natin, lahat ng gusto natin. Ano po, itong mensahe natin is very practical po. This 2024 is spiritual discipline. Ano po, tinuturuan niya tayo na disiplinahin po yung ating mga sarili. So, pag sinabi pong all is gone, pag nakipag-isa ka sa kay Kristo, all is gone, binabago niya. Kumbaga bagong baby ka, baby, 'di ba? Baby ka ulit. Papalakihin ka niya, alagaan ka niya. Kaya nasasabi natin na hindi agad-agad tayong nagta-transform or nagbabago. Kasi kumbaga sa baby,
inaalagaan. Kaya nga may mga spiritual na mentors, no? Spiritual na nanay at tatay, mga spiritual na mga tagapamahala na pinagkalooban ng Panginoon para bantayan, para paalalahanan, para disiplinahin. Kaya tingnan niyo po ano, ang pinili ng Lord, mga disciples, no? Ang tawag niya, disciple. Actually, hindi niya tinawag na Christian. Kasi pag disciple, ibig sabihin disiplinal, may disiplina. No? Kaya po tinawag silang disciple. Na po, they are followers. Hindi sila Christian. They are followers. Pag sinabing followers ka, sumusunod ka sa ginagawa ng Diyos. Na po, hindi sa ginagawa ng demonyo. Na po. So, followers of Christ. Kaya nga daw, 'di ba sabi ni Pastor Eric, no, sa lahat ng mga nagpapahayag, galgal na po ang salitang Christian. No, galgal na po siya. Kasi marami ng Christian, 'di ba, na iba yung way nila, iba yung gawa nila sa gawa po ng mga followers of Christ, sa mga disciple. Ano po? Minsan naman, may mga disciple na mali po ang growth. Ano po? Hindi dahil mali yung mentor, kundi dahil minsan ayaw nila. Kumakawala pa rin yung laman, kumakawala pa rin yung gusto nila kasi ayaw nila magpaturo. Ano po? At kapag gano'n ang ating karakter, huhubugin at huhubugin pa rin tayo ng Diyos. Hihilahin at hihilahin pa rin tayo ng Diyos kapag tayo ay para sa Kanya. Katulad ni Jonah, walang makakawala po, no? Kahit lumayo tayo ng lumayo sa Panginoon, pag para sa Diyos ka, kahit sa pinakamasakit na kaparaanan, hihilahin ka ng Diyos papalapit sa Kanya. Kahit sa pinakamasakit na kaparaanan po, ano? Para lang mapabuti kayo. Para lang mapabuti tayo, no? I include myself sa lahat po ng sasabihin ko dahil bago ko po 'to ibaba sa inyo, ako po ang pinagsasabihan ng Panginoon. Pinadadaan lang niya po sa akin. Number one po ano, hear me, ano po, hear me by the Holy Spirit kasi hindi 'to galing sa akin. Draw closer to yourself na po sa Panginoon. Number one point, commit to daily reading and devotion. Commit to daily reading and devotion. This 2024 na po, ang gusto ng Lord, itaas natin yung level ng pananampalataya natin sa Diyos. Itaas natin ang level ng takot natin sa Diyos. Itaas natin ang level ng pag-o-honor natin sa Panginoon. Ano po? Kasi itong taon na to, na po, it is the wave of glory. Ito po yung wave of glory. Itong panahon na 'to, ito po yung alon na pinakita din sa pangitain ni pastor. It's the same thing na pinakita ng Lord sa akin sa Luke 4, ano po, sa aking vision, biyaya po ng Panginoon. Pinakita niya yung malaking great wave revival po ng glory ng Lord. Tinawag niya yon na wave of glory. Maraming mga tao, maraming mga tao po ang gusto ng Lord, no, na ma-revive this year. Maraming mga tao ang magiging born again Christian, mare-revive this year, no po? Kaya ang sabi niya po dito, commitment to daily reading and it is a command, no po, and devotion. Ito po sinabi niya to sa Joshua 1:8, 'di ba? Bulay-bulayin ninyo ang salita ng Diyos araw at gabi. It is not just saying, no po? Hindi dahil sinabi to ng bibig ko, sinabi lang ng tao. No po? You can open your Bible and read it that this is a command. Hindi lang ako nagsasabi sa inyo na mag-aral kayo ng Bible araw-araw, mag-devotion kayo araw-araw. You have to learn to discipline yourself because this is self-discipline. Na po? Get serious in the word. Sabi niya na po, get serious to the word, hindi sa world. Amen? Get serious to the word, not in the world. Hindi lahat ng desire ng makamundo, kundi desire ng espiritu. Kaya nga po, spiritual discipline siya. Na po? And katulad ng binasa ko kanina, sabi po ni Pablo, hindi ko sinasabing, 'di ba? Na ano, wag tayong mabuhay sa katawang lupang ito. Pero hindi kasi ito yung disenyo natin. Kailangan nating mawala sa katawang lupa na to at yung mindset natin mapalitan. No po? Ma-repent natin yung ating isip. Pag sinabing repent po, hindi ibig sabihin, yes, alam na ng Diyos na makasalanan tayo. Pag sinabing repent po, babaguhin ang isip. No, baguhin ang isip. Kung mababasa niyo po yung pag-uusap ni Moises at saka ni Jesus Christ, ano po, sabi din ni Moises mismo kay Yahweh, repent, Lord, repent.
'Di ba? Parang inuutusan niya si Lord na mag-repent. Kasi gusto niya na baguhin ng Diyos yung kanyang isip. Kasi nagagalit ang Diyos. Na po, nagagalit siya tuwing hindi natin na-appreciate at nababalue yung kanyang pagliligtas sa atin. Kung patuloy tayong namumuhay sa ating sariling laman. Na po, kaya katulad to, nung kausap niya si Moises, ano po, doon inimpress ng Lord na nakikiusap si Moises sa Lord na kung hindi mo sila ililigtas, mawawalang kabuluhan lahat ng ginawa mo. Lord, baguhin mo yung mind mo. Yun yung repent, no? Kasi gusto ng patay ng Diyos lahat ng niligtas niya noon na pinadaan pa sa ano, pinalampas pa sila sa dagat, no? Nagagalit ang Lord kasi sa kabila ng lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanila, hindi nila na-appreciate ang Lord. Kaya papatayin ko na lang silang lahat, sabi niya kay Moises. Sabi ni Moises sa kanya, Lord, wag. Hindi. Paano nila sasabihin na ikaw ang Diyos kung pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, papatayin mo din silang lahat? Repent, God, repent, sabi niya. Na po, kaya ang repent, hindi po dahil makasalanan ka lang. Ang repent is pagbabago ng isip. Renew your mind. Renew your mind. Ano po, i-renew natin. Hindi lahat ng salita ng Diyos na naririnig natin, ano natin, parang yung salita pa ng Diyos ang nire-rebuke natin dahil naririnig natin siya sa bibig ng ibang tao. Hindi po. Hindi dahil bibig ko ang naririnig ninyo, kinakausap ko kayo bilang ako. Hindi po ganun yun. Ang Diyos ay kumikilos sa'yo at sa akin. You have your own Holy Spirit. I have my own Holy Spirit. Kung meron mang kumakalaban sa salita ng Diyos, that is not from the Holy Spirit itself. We have three kind of wisdom. Wisdom ng earth, di ba po? Pinag-aralan natin yan. Ano po? Wisdom ng science, ng sensual wisdom, at wisdom ng devilish. Na po, may demonyong spirit din na karunungan ng demonyo na siyang nagsasabi sa inyo, wag niyong pakinggan yan. Hindi yan ang sabi niya lang yan, sabi lang niya yan, hindi yan ang sabi ng Diyos. Activate your senses. Kung ang mga bagay na sinasabi ko ay hindi para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. No po? Sabi niya, get serious to the world, not in the world. Magbasa daw po tayo ng chapter, kahit chapter by chapter araw-araw. Practical po ito, no? Kahit chapter by chapter, wag daw pong lalaktawan. Personally, tinuruan po ako ng Lord na basahin ang Santiago. No, sinabi niya po sa akin, anak, basahin mo yung Santiago, chapter by chapter, day by day. No po, doon niya ako nilid na magbasa po, ano, kasi natapos ko na po yung sa ibang mga book. So, dito niya ako pinagpo-focus. Last December, nagbabad po ako sa John. Ngayon po magbababad ako sa Santiago po, ano. Kaya sabi niya, huwag mong iwalang-bahala ang karunungan, kaalaman at pang-unawa na sasabihin ko. Matalino ka kung makikinig ka sa payo ng iyong ama. Na po, matalino daw tayo kung makikinig tayo sa payo ng ating ama. 'Di ba nung mga bata tayo, ayaw din naman nating tinuturuan, 'di ba? Pero kamusta kayo nung hindi kayo nakikinig sa mga nanay ninyo? Hindi ba nadadapa kayo? Hindi ba nasusugatan kayo? Hindi ba napapahamak kayo? 'Di ba? Tingnan niyo na lang yung mga sarili niyo daw kung ayaw nating makinig, ano? Tingnan natin yung mga sarili natin nung mga bata tayo. That is the design ng spiritual natin. Kung tayo ay hindi daw makikinig sa mga spiritual na pinagkalooban din ng Diyos ng karapatan na magpahayag, no po, na tumayo na mga leaders, tumayo na mga mentors, no po, alam ko marami ding mga may disciples dito, no? At even ang iyong pamilya ay first ministry ng lahat kung sino man ang unang nakatanggap sa Panginoong Hesus. Sa inyong pamilya, ang pamilya ninyo ang unang ministry ninyo. Na po, kaya kung nagdi-disobey kayo sa lahat ng sinasabi ng Diyos, sa lahat ng ginagamit niya, kayo din mahihirapan. Disobedient din ang ipagkakaloob sa inyo ng mga tao. Mga tao din na magdi-disobey sa'yo at mararamdaman mo, makikita mo yung sarili mo sa kanila. Na po? Kaya kung ano man ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kung magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung magtatanim ka ng masama, aani ka ng masama. Sa lahat ng bagay, maliit daw man o malaki. Yun po ang aanihin natin. Kaya matalino ka kung makikinig ka sa payo ng iyong ama. Gawin mong ilaw sa iyong daraanan ang aking salita, sabi ng Panginoon. Mag-iingat ka sa naririnig mo. Mag-iingat daw po tayo sa naririnig natin. Kahit ito'y salita, kung hindi naman ito karunungan at kaunawaan, ipinapaalam ko kung ito ay galing sa iba.
napapakinggan mo. Alamin mo daw kung yung mga boses na pinapakinggan mo ay galing sa Diyos. Marami ka kasing maririnig. Una, yung itong mundo na 'to, kaaway mo 'tong mundo, hindi mo 'to kakampi, 'di ba? Yung mga nangyari dito, tingnan mo, against sila sa gusto ng Lord. Sabi ng Lord, sabi ng salita ng mundo, "Be yourself." 'Di ba? 'Di ba? Be yourself. Sabi naman ng Diyos, 'di ba? Maging katulad tayo niya. Be Christ-like. 'Di ba po? Sabi ng mundo na 'to, ang sabi ng mundo na 'to, trust in yourself, 'di ba? Yun ang sinasabi ng mga tao sa'yo, 'di ba? Magtiwala ka sa sarili mo. Ang sabi ng Biblia, "Anak, magtiwala ka sa akin. Trust in me with all your heart, with all your soul, with all your mind." Wala kang ititira para sa sarili mo. Walang para sa'yo. This is not all about you. Ang taong nakipag-isa sa Diyos, lahat ng desire ng Diyos, yun ang gusto mo. Bagong panganak ka na, wala na yung desire mo, wala na yung Lord gusto ko 'to, ibigay mo muna 'to bago ko 'to gawin para sa'yo. No, surrendering yourself is being oneness. Oneness. Iisa na lang kayo. Ano po, walang gano'n. Kaya mag-iingat daw po tayo sa mga naririnig nating salita. Minsan, kahit kapwa Kristiyano natin, ginagamit ang bibig nila, 'no? Ginagamit ang bibig nila, sometimes mabuti, sometimes masama. Kaya bilang mananampalataya, hindi ka ginawang robot ng Diyos. Hindi ka niya ginawang robot or clown or clone, 'di ba? Na sumusunod ka lang sa sinasabi ng ibang tao. Everyone have owns Holy Spirit at hindi yan magiging against sa kapareho mong Holy Spirit. Never pong mangyayari yan. Unless merong na taong nagsisiksik sa iyong utak ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Merong nagsisiksik sa iyo na tao na hindi ayon sa gusto ng Diyos ang kanyang sinasabi sa iyo. Kaya nabe-brainwash ka niya. Ano po? Kaya mag-iingat kayo sa mga taong nakakausap ninyo. Saliksikin ninyo. Bakit ka maniniwala sa mga taong yon? Tingnan mo yung bunga niya. Anong ginagawa niya? Siya ba ay totoong sumusunod sa Diyos? Ano yung mga bagay na ginagawa niya? Kasi ang taong nakipag-isa sa Diyos, makikita mo ang bunga niya sa lahat ng gawa niya. Kung gumagawa siya ng masama, bakit ka makikinig sa opinyon niya? Tama ba na makinig ka sa opinyon niya o makinig ka sa salita ng Diyos? Mamili ka. Sabi ng Lord, choose life. Choose life. Obedient is better than sacrifice. Maraming bagay ang tao na mas minamahal natin ang gusto ng laman kaysa sa gusto ng Diyos. Natatakot tayong isakripisyo. Bakit natatakot kang isakripisyo sa Diyos na nagsasabi na ang karunungan ko ay mas mataas sa karunungan mo at ang kaparaanan ko ay mas malaki as mas maganda sa kaparaanan mo? Bakit ka natatakot magtiwala ng iyong future sa Diyos na mas mataas ang karunungan kaysa sa'yo at mas iba ang kaparaanan niya kaysa sa'yo? Ang ibig mo bang sabihin, kapag ikaw ang nasusunod sa sarili mo, mas magaling ka sa Diyos? 'Di ba? Bakit mo siya tinatawag na Diyos kung hindi mo naman siya sinusunod? Tagapagligtas mo lang ba siya? Totoo ba na nakipag-isa ka sa Panginoon? Tanungin po natin yung mga sarili natin. Kapag ikaw ang nasusunod sa sarili mo at may mga level ka pa na gusto mong sundin ng Diyos sa buhay mo, parang gusto mong sabihin na, Lord, umalis ka sa trono mo, ako ang uupo. Kasi mas alam ko kaysa sa'yo. Ito yung mabuti sa akin kaysa sa sinasabi mo. Kaya nga po, kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, buklatin mo yung salita niya, araw at gabi. Huwag ka lang laging tagapakinig sa ministry. Magbukas ka din para sabihin mo na yung sinasabi ng mga tao sa harapan mo, ginagamit sila ng Diyos para sa buhay mo at para sa buhay ko. Na totoo yung sinasabi nila dahil nabasa ng mismong mata mo, hindi lang napakinggan ng tenga mo. Hindi ka lang tagapakinig. You are doers. At yun ang ine-expect ng Diyos sa'yo at sa akin. You are not just listener. You are doers. Hindi natin nakita ang Lord na nakinig lang sa Diyos. Hindi natin siya nakita si Jesus Christ na nakinig lang sa Ama niya. Sumunod siya kahit sa pinakamasakit na kaparaanan. Kahit pa kamatayan. Dahil alam niya na mas mataas ang karunungan ng tatay niya kaysa sa kanya. Dahil alam niya yung assignment niya dito kaya siya nabuhay. Dahil alam niya ang kalooban ng tatay niya sa buhay niya. Dapat gano'n ka din. Nung nakipag-isa ka sa Kristo, nung nagkipag-isa tayo sa Diyos, dapat alam mo kung sino ka na ngayon.
Dapat alam mo na hindi natutungkol sa'yo ngayon. Dapat alam mo na hindi lang siya Savior mo, Diyos mo din siya. Pangalawa po, sabi ng Lord, bago po yun, sabi niya, kaya pakinggan mo daw yung mga naririnig mo, hindi lahat galing sa Diyos. Sabi ng Lord, I am who I am. Sabi niya po, I am who I am. Ako ay si ako. Makikilala ako ng aking tupa. Kilala nila ang tinig ko. May verse po yan sa Exodus na po, I am who I am. Ako ay si ako nga. Inulit niya po kasi nakasulat po yan. Nakasulat po yan Kasi hindi ko naman to kayang i-memorize ng sarili ko lang. Sabi niya po dito, ako ay si ako nga. Kumbaga, gusto niya tong sabihin ko sa bawat isa sa atin at ipakilala na hindi ito basta galing sa akin. No po? Ang nagsasalita nito ay siya. Ako ay si ako nga. 'Di ba? Natatandaan ko nung sabi ng Lord, Lord, ano sasabihin ko sa kanila pag sinabi mo to? Sabi ni Moises, hindi sila maniniwala sa akin kasi bulol ako. Hindi sila maniniwala sa akin kasi mamamatay tao ako. Kasi si Moises po, kung mababasa niyo ang kwento ni Moises, pumatay po si Moises, pero ginamit siya ng Diyos. Na po? Pero nung sumunod po si Moises, si Moises, iniwan niya yung rangya. Iniwan niya yung rangya kasi anak siya ng ng Ehipto, di ba? Iniwan niya yung rangya. Iniwan niya yon. Po, pinili niya ang Diyos, pinili niya si Messiah. Mababasa niyo rin 'yan sa Hebreo sa faith 'pag pinakita mo do'n sa faith sa Hebreo 11 na pinagpalit ni Moises ang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Number 2 po, connect your schedule daily in prayer. Pray without ceasing, sabi ng Lord, no? Connect your schedule in daily prayer. Kailangan daw po nating i-connect yung sarili natin. Ano po? Kasi maging intentional daw po tayo. Be intentional, sabi niya. The Holy Spirit will give you desire, but self-discipline is you. Yung Holy Spirit sa loob ng katawan mo, ang magbibigay sa'yo ng desire na manalangin ka, hindi ikaw yun. Kasi yung dating ikaw, marunong ka lang manalangin, pero sandali lang. Hindi ka katulad ng pagdadasal ngayon na andun yung desire mo na magdasal. No? Ang Diyos daw po ang nagbibigay ng desire sa'yo na manalangin, pero yung self-discipline, ikaw ang mamimili nun. No? Ang panalangin, anak, must be your first lifestyle. No po? Kaya kung meron kang gustong matutunan, yung marunong kang lumuhod sa Diyos. Mapalad ang taong unang na lumuluhod sa Diyos at nagkukumit ng lahat ng kanyang mga desire sa Diyos. No po? Focus on God. Sabi niya, try na makapag-pray daw without distraction. Na po, huwag ka lang nagpe-pray sa loob ng ministry. Dapat marunong ka ring mag-pray ng mag-isa ka. Dapat sabi niya dito, naiintindihan ko na may trabaho kayo. Ano po, para talagang nakikipag-usap ang Lord. Sabi niya, naiintindihan ko na may trabaho kayo, pero dapat maintindihan din ninyo na may pinapagawa ako. Ano po, ulitin ko po. Sabi niya, naiintindihan ko, sabi ng Panginoon po, na may trabaho kayo. Pero dapat maintindihan ninyo na may pinapagawa din ako at may assignment kayo. Na po? Prayer is involvement of the Holy Spirit. Ikaw at siya ang maghahanap sa iyo at sa akin ng walang kapintasan. Siya ang maghaharap sa iyo at sa akin ng walang kapintasan. Sabi niya po dito. At karapatan para sa aking karangalan, kapangyarihan, na sumasa iyo dahil sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ang maghaharap sa atin, ang involvement natin sa buhay na 'to. Ano po, makikita niyo 'yan sa Roman 8, ano po. 'Pag binasa niyo yung Roman 8, makikita niyo po diyaan na ang Espiritu Santo ang magdadala sa atin sa harap ng Diyos. Siya yung nakipag-isa sa spirit natin para linisin tayo, para hugasan tayo, at siya po ang magiging sealed, siya ang selyo, siya ang sealed po tandaan ninyo ang pakikipag-usap daw po natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin is a communion natin sa Diyos at sa Kanya. No? Everything, sabi niya po dito, everything spiritual is partnership with God. Lahat ng may connection sa spiritual, is connection in the Lord. No po, yun ang sinasabi niya. Tandaan mo yan. Nakasulat po rito, tandaan mo yan, sabi niya. Ito lang ang tanging paraan para makausap ninyo ako sa pamamagitan po ng prayer. In order to pray more, sabi niya, you have to choose to pray more.
no? Minsan may nagtatanong, paano ba manalangin ng mahaba? You have to choose. Piliin mong manalangin. Amen? Huwag mong pahirapan ang sarili mo, sabi niya. Ang kailangan mo lang gawin ay matuto kayong i-implement ang disiplina sa sarili ninyo. I-implement daw po yung self-discipline sa sarili natin kasi hindi ka didisiplinahin ng ibang tao. Pwedeng gamitin ang ibang tao para disiplinahin ka, pero ikaw pa rin ang mamimili. Ikaw pa rin ang gagawa. Ano po? Individual po ang salvation. Ano? Individual. I do the works, sabi po ng Lord, and I answer prayers. Just humbly yourself in prayer. 'Di ba? I-humbly daw natin yung self natin. Magpakumbaba daw po tayo sa Diyos. Pag nagpapakumbaba po tayo sa harap ng Diyos, ano po? Yung pagkukumbaba na may kabanalan, na may takot. Na po, hindi lang sa mga panahon na may kailangan po tayo sa Kanya. Kahit sa panahon na nagpapasalamat tayo sa Kanya. Minsan po kasi, kapag may hinihingi tayo, dun daw tayo iyak ng iyak. Pero kapag magpapasalamat na, hindi niya na tayo makita. Na po, gusto din ng Lord na kung paano kang nagdasal at humingi sa Kanya, ganun ka rin magbibigay ng parangal sa Kanya. Pangatlo po, ang warning niya po dito, kapag kayo'y nagdadasal, sabi niya, kapag hindi kayo nagdadasal sa loob ng isang araw, sabi niya po, nagyayabang kayo sa harapan ko. Pag daw hindi tayo nagdadasal sa loob ng isang araw, nagyayabang kayo sa harapan ko. Kapag hindi kayo nagdadasal ng 2 araw, sinasabi ninyo na hindi nyo ako kailangan. At kapag hindi kayo nagdadasal, sinasabi ninyong kaya ninyo ang inyong sarili at hindi nyo na ako kailangan. No, yun po yung ibig sabihin sa kanya. Yun yung nararamdaman ng Panginoon. Kapag dito tayo nagdadasal ng isang araw, 'di ba? Nagyayabang tayo sa Diyos. Pag 2 araw na hindi na tayo nagdadasal, sinasabi na natin na kaya natin yung sarili natin. Pag hindi na daw tayo nagdadasal at all, sinasabi natin sa kanya na kaya na natin, hindi na natin siya kailangan. Alalahanin ninyo, sabi niya po, apart from me, you are nothing. Alalahanin ninyong apart from me, you are nothing. Kaya pray consistently. Yan ay tanda ng pagkilala ninyo sa akin bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pangatlo po, start to say no to do more. Hindi lahat daw po ng mga gawain we say yes. Marami daw po sa atin dito, babad lang sa ministry pero walang totoong intimacy. Na po, babad lang sa ministry pero walang totoong intimacy. Na po, sabi niya po sa Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang padalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Efeso 5:16-17, gamitin ninyong lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Uulitin ko po, gamitin ninyong lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag daw po tayo maging mangmang. Unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Say no, sabi niya, when it's not for you. Kung nararamdaman mo na hindi naman to para sa'yo, sa mga lahat ng grab ng ministry dito, lahat na pag may nag-aya sa inyo, yes kay ng yes. Halos wala naman na kayong intimacy sa Lord. Yun po ang buong importante. Yung ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Yung prayer na ikaw at ang Diyos, hindi puro ministry. No po. Marami dito na puro babad lang kayo. Yes, nagdadasal kayo sa loob lang ng ministry. Pero yung panahon na mag-isa lang kayo, no po, winawalang bahala daw po natin. Kaya matuto daw po tayong mag-focus. Ano po? Matuto tayong mag-focus sa pag-say no. No, para may magawa daw tayo na mas higit sa Panginoon. No po, ang hindi niya sinasabi na masama yung na ginagawa natin. Ang sinasabi po ng Lord, maging matalino po tayo kasi ang mundong ito pasira na po ng pasira. Pawasak na po ng pawasak yung mundo. Kaya sinasabihan po tayo ng Diyos na maging matalino po tayo. Hindi lahat ng opportunity i-grab po natin. Ano po? Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng more na excuse me po. More po na na time at oras, yung totoong oras na nagmumula sa iyo para sa kanya.
Na po, yun talagang nilalaanan mo na, itong oras na 'to kailangan kong magdasal. Lord, ito yung oras natin. Lord, itong oras na 'to kailangan ko po na magbasa ng Bible, 'di ba? Isulat mo yung spending time mo, magkaroon ka talaga ng commitment sa Panginoon na talagang andun yung desire mo na makausap siya, na magkaroon ng devotion, 'di ba? Devotion sa kanya na ikaw at siya lang ang ano, ikaw at siya lang ang ano nag-uusap. Kaya mahalaga po ano na hindi lahat daw ng bagay sine-say yes natin. Kung kulang na nga ang oras natin sa buong maghapon, no? Kaya sinasabi natin, sobra nating busy, pero ang totoo, hindi tayo busy sa Kanya. Have a specific time for the Lord, sabi niya, and for others. Magkaroon tayo ng organized, ano po, sabi niya dito, engage yourself in preaching, not in any platform. Hindi sa lahat ng platform. No, hindi lahat ng platform kailangan tanggapin natin, no? Lagi nating isangguni sa Lord. But in my leading, sabi niya, nasa leading daw po ng Lord, guidance and sabi niya, and hallelujah. Direction, no po? Direction sa'yo. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi niya po dito, no, wag daw po tayong maging arrogante at careless. Wag tayong maging arrogante at careless, sabi niya gano'n. To all the preachers, sabi niya gano'n, na ano, na nagsasabi po ng mga word, na po, na hindi sila nag-grow. No po? Pakinig daw ng pakinig, no? Marami daw mga Kristiyano ngayon, libot ng libot na mga ministry. Pero ang totoo, hindi kayo nag-grow. Hindi naman daw sila nag-grow, 'di ba? Yes, nakikinig sila ng salita ng Diyos, pero kulang na application. No po? Wala yung application, hindi nakikita ng Lord. Kaya maging matalino kayo, wag kayong mga mangmang, sabi niya sa Tagalog. Ano po? Saying no, sabi niya dito, saying no will not kill you. Pakihawak nga ano. Saying no will not kill you, sabi niya po dito. But do it wisely with wisdom and common sense. Na po, hindi tayo ginagawang ano ng Lord. Hindi niya po tayo ginagawa na walang isip. Ano po, kaya wag daw nating gawin yung sarili natin na parang wala tayong isip tuwing nagdi-decision tayo. Ano po, kaya ginagawa niya tayong matalino, di ba? Pag alam mo daw na pag hindi ka pa kayang maging leader, wag ka mag-lead. 'Di ba? Pag kulang ka ng karunungan, huwag kang mag-lead kasi hindi pa dapat, 'di ba? How you lead, sabi niya, kung wala ka pang alam, 'di ba? Baka pag binatuhan kayo ng mga tanong, 'di ba? Pag binatuhan kayo ng mga tanong ng ibang tao, wala din kayo may sasagot. Bakit? You're not rooted, 'di ba? Baka daw po, ayan, hindi na pa, nag-connecting po ako eh. Saan po ako na, no? Yung, kung halimbawa, hindi ka pa, alam mo sa sarili mo eh, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa pwedeng maging leaders. 'Di ba? Huwag mo munang hakbangan yung pagiging leaders. You can say no. You can say no. No po? Kasi bakit po? It's not about you. Kapag napintasan ka at hindi mo alam, 'di ba, ang pagpapalakad ng leadership, hindi ka nag-aral, basta ka in-appoint. Yes, may taong nag-a-appoint ginagamit. Pero you know yourself kung ano yung ability na kaya mo. Yung availability na kaya mo, 'di ba? Kapag alam mo that you are not rooted, pag may nagtanong ba sa'yo, masasagot mo agad? 'Di ba? Kapag may nagtanong ba sa'yo, maipapaliwanag mo. Walang masamang mag-say no kapag hindi ka pa handa. Kasi ang spiritual na buhay po hinahanda din. Kaya nga ang bata, 'di ba? Nasa grade 1, 'di ba? Nasa grade 2, nasa grade 3, 'di ba? Bakit daw gustong-gusto nating magmadali? Kaya ang nangyayari kapag tayo binato ng pagsubok, lumalagapak tayong lahat. Bakit? You are not rooted. 'Di ba? Hindi mo pwede mong hinugin ng pilit ang isang bunga pero maasim 'yan. Kasi hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. Kaya nga minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok. Bakit po? Kasi hinahanda tayo ng Diyos. 'Di ba? Kasi hinahanda niya yung level po ng ating ano, ng spiritual ano natin, 'di ba? Kaya kaya may level po ano, naggo-grow ang faith, kapatid. Naggo-grow ang faith. Bakit po sasabihin hindi naggo-grow ang faith? 'Di ba sinabi niya nga, sa kahit butil ng mustasa, katulad ng kahit butil ng mustasa ang pananampalataya mo, kaya niyang magpa-move. Sabi niya gano'n, 'di ba? Ng ano, ng bundok, 'di ba? Sabi niya. Pero ang tingin mo, butil lang ng mustasa 'yon. Pero kung unawain may salita, alam niyo ba na nagiging puno ang mustasa? Ibig sabihin, naghahanap ang Lord ng bunga. Naghahanap ang Lord ng bunga. Naghahanap siya ng rooted, 'di ba? Na maganda ang bunga.
'Di ba po? Hindi siya nag-e-expect, 'di ba, ng isang tao na hindi niya alam niya na tayo ay nag-grow. Even the wisdom grow kasi Jesus grew in wisdom. Na po, alam ng Panginoon 'yon. Kaya kung hindi mo pa kayang tumayo maging leader, kapatid, at hindi nakikita sa'yo ang pagiging leader, mapipintasan ng Diyos, hindi ikaw. It's not about you. It's not about you. Patatagin mo muna yung ugat mo bago ka maging leader. Kaya nga sabi sa 1 Timothy 3, makikita nyo doon, dapat ang leader walang kapintasan. Iisa ang asawa, hindi maraming asawa. 'Di ba? Paano mo ituturo yung bagay na wala naman sa'yo? Tinuturuan mo yung mga disciple mo na gawin mo to, pero ikaw nakikita na nila sa'yo. 'Di ba? Tinuturuan mo sila magbalakas ng pananampalataya, pero ikaw kitang-kita nilang hina-hina ng pananampalataya mo. 'Di ba? Kaya saying no to people, sabi niya. 'Di ba? To have more. 'Di ba? In the Lord, sabi niya. Hindi masamang mag-say no sa kanila kung ang gagawin mo is magkakaroon ka ng more time sa Panginoon. Kasi hindi ka mag-grow nang papasok-pasok lang sa ministry. Na hindi ka mag-grow. 'Di ba? Lalagapak ka kapag inakyat mo agad yung tayugtog ng hagdanan, hindi ka nagsimula sa baba. Kaya may tinatawag na pagtuturo, pagtutuwid, at pagdidisiplina. Tingnan nyo po, tatlo din yon: pagtuturo, pagtutuwid, at pagdidisiplina. Hindi pwedeng baluktot ka pa rin. 'Di ba? Yes, nagkakamali ka, pero hindi ka pwedeng baluktot na nagtuturo. Do not tolerate. Say no sa mga bagay na hindi para sa'yo dahil nakaisa ka na kay Kristo. Para mas marami kang magawa para sa Kanya. Pag nagse-say no daw ba kayo sa kasalanan, napapaano ba daw tayo? 'Di ba? Say no kahit sa kasalanan. Pag alam mo hindi makakabuti sa'yo. Pag alam mo hindi makakabuti sa'yo yung mga kaibigan, say no. 'Di ba? Say no. Walang masamang mag-say no kung mapapabuti ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Kaya matuto po tayong mag-say no, no? Sabi niya dito, cut out obligation. That's not yours. No, i-cut mo daw yung mga obligation na hindi sa'yo. No po, sa mga ministry, 'di ba? Marami pong nag-aaya, kung sino-sinong nag-aaya. Wala ka ng tahanan, hindi mo na alam kung saang tahanan ka kasi talon ka ng talon. Hindi ka ganun dinisenyo ng Panginoon, kailangan may tahanan ka. Na po, i-cut off nyo daw po yung mga obligation na hindi para sa inyo. Mag-focus ka and get serious, sabi niya, in the Lord and the Word. Sabi po ulit, cut friends that will corrupt you in bad behavior. I-cut nyo daw po yung mga kaibigan and will stay away from me. Sa lahat ng mga kaibigan at lahat ng mga relasyon daw po na naglalayo sa iyo sa Diyos. I am the Lord your God, sabi po ng Diyos. Ano po? Cut your friends, cut your relationship na hindi para sa akin, na naglalayo sa iyo sa akin. I am your Lord, your God. Sabi po ng Diyos, it is not a game. Anything you do it for the glory of God. Lahat ng gagawin mo, do it for the glory of God. Pakibasa nga po yung Colossus 3:23-24, nagdadrive lang po ako. Colossus 3 po, 23 at 24. Amen. Colossus 3, 23-24 po. Opo. Amen. Sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at aalalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa iyo. Amen po. Amen. Kapag gumagalang ka sa mga tao, gumagalang ka sa Diyos. Pag rumerespeto ka sa mga tao, rumerespeto ka sa Diyos. Amen. Kaya mahalaga po na marunong tayo na gawin mo 'yon. Minamahal mo yung amo mo dahil mahal mo ang Diyos. Sinusunod mo yung gusto nila dahil sinusunod mo ang Diyos. 'Di ba po? Sinusunod mo ang mentor mo dahil ginagalang mo ang Diyos. Rerespetuhin mo siya dahil you do it for the glory of God, hindi para sa tao. Po, lahat ng gagawin mo, tinitingnan ng Panginoon.
Do it for the glory of God. Kaya remember your assignment, not only ministry. Di ba po? Mag-focus daw tayo sa sharing ng salvation kasi yun ang tinutok sa atin ng Lord. Mag-share ng salvation at kaligtasan. Dahil sa sobrang busy mo sa ministry, nawawala na yung command ng Lord na magligtas po tayo. Living life like Jesus Christ. Your way to talk, to tell the truth, no? Puro katotohanan. Mo, yun po ang buhay, sabi niya. Kung magsasalita daw tayo ng puro katotohanan, yun ang buhay. 'Di ba po? Ang kasinungalingan hindi. 'Di ba po? Kaya wag tayong mabuhay sa kasinungalingan kasi hindi siya Diyos ng kasinungalingan. Diyos po siya na nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya mabuhay po tayo sa katotohanan, hindi po sa kasinungalingan. Ano po? Yun po yung paalala sa atin. Paalala po ng Panginoon sa ating lahat. Kaya matuto po tayo na sumunod ng way. Kaya yung mga mag-say no tayo. Pati daw po sabi niya, the way you talk, the way you dress, it's honor me. No, kapag magpupunta tayo sa bahay ng Panginoon, no, tingnan din daw po natin yung pananamit natin pag haharap tayo sa Diyos. Na po, pag umaharap tayo sa Panginoon, tinitingnan din pala niya yon kung paano yung pananamit natin na umaharap sa Kanya. No po, kung tinitingnan natin yung sarili natin kung paano tayo humaharap sa Diyos. Ano po, maging sensitibo po tayo sa the way tayong manamit. Ano po, kasi kahit daw po personality natin, tinitingnan ng tao. No, tinitingnan ng tao kung paano tayo nananamit. Kaya mag-ingat po tayo kasi it's honoring Him. Kapag nirerespeto mo daw po ang katawan mo, ano po, nirerespeto mo ang Diyos. Kapag nililinis mo ang katawan mo, you do it for the glory of God. Kahit nga pag inom ng tubig sabi niya, kahit pagkain mo, kapag nagpapasalamat ka sa Kanya, marami daw po dito sa atin, subo na lang ng subo. No, subo na lang ng subo, hindi na po nagpapasalamat sa pagkain. Ano po, it's honoring Him. The way na kumakain po tayo, the way na ligtas tayo, saan man tayo pumupunta, God, sabi niya po dito, fix your thoughts, sabi niya, yung mind natin, what is true and what is right. Don't compromise. Ngayong 2024 po, magsabi na daw tayo ng katotohanan. Huwag na yung puro sugar, huwag na puro matamis. Kasi ang Diyos ay asin Ginamit tayong bilang maging ilaw at asin. Hindi po puro matatamis na salita kung mapapahamak naman yung tao. Kaya mahalaga po na magsalita po tayo ng totoo, ng katotohanan. Puro katotohanan po ang sabihin natin. Ano po? Sabihin natin yun sa kanila kasi mahirap na mapahamak sila pagdating ng panahon. Ano po? At ipaliwanag nyo sa kanila bakit natin sinasabi yung katotohanan sa kanila kasi there is time. Nagkiklik po ang orasan ng Lord. Na po, ang oras natin sa mundo, hindi oras ng Diyos. Kaya po, maging sensitibo po tayo. You have to believe, sabi niya, God not instruct us to do something impossible. Hindi daw tayo tinuturuan ng Lord. Hindi niya sinulat lahat ng salita sa Bible para maging imposible yan lahat sa'yo. Lahat yan kayang gawin ng Diyos. Lahat po yan kayang gawin ng Diyos sa atin. Because nothing is impossible to the Lord. Kaya fix the thing that God wills and be glorify God. Kaya lahat ng bagay na gagawin natin, siguraduhin niyo po na nag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Be sensitive to the Holy Spirit voice. Sabi niya po sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh. Ito po yung number 5. Be sensitive to the Holy Spirit voice. At Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi. Sabi niya po dito, Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito ako. Ako ang inyong isugo. No po, kaya mahalaga po na ino-offer natin yung sarili natin sa Lord. Ano po, na tayo mismo isinusugo natin yung sarili natin. No po, ino-offer natin yung Panginoon, yung sarili natin sa Panginoon para po maging kapuri-puri na po sa harap ng Diyos. Amen. Kung narinig daw po natin ang tinig ng Diyos, i-deactivate na natin yung disobedient. Kapag naririnig natin yung tinig ng Diyos, sumunod daw po tayo agad. Na po, oras na para maging masunurin sa Diyos kapag narinig ang tinig niya. Be sensitive to the voice of the Holy Spirit. It's not how often you hear the Holy Spirit. Kahit sino sa inyo dito, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon, even myself. Wala pong pakialam. Walang kinalaman dito yung kahit
Kahit gaano mo kalakas naririnig ang tinig ng Panginoon, kung di mo pinapakinggan, lahat ng yon useless sa harap ng Diyos. Hindi niya daw po pinaparinig ang tinig niya para i-disobey. Kasi kabastusan yun sa harapan niya. Kahit pa sabihin mo na naririnig mo ang salita ng Diyos, yes, Ate Beverly, narinig ko yung salita ng Lord. Sinabi niya sa akin, ang tanong, sinunod mo ba? Diba? Yun po yung tanong eh, nag-obey ka ba? Narinig mo nga siya, yes, narinig mo, malakas ang pandinig mo. Alam niyo, napakapalad daw po natin kasi naririnig natin ang salita ng Diyos. Pero ang tanong ng Diyos, sinunod niyo ba ako? Diba? Minsan nga po minsan nga 'di ba, kapag naririnig natin ang Panginoon hindi pa nga tayo kumikilos, hindi pa nga tayo gumagalaw, 'di ba? Pero subukan niyo ipatawag kayo ng mayor, ipatawag kayo ng gobernador, baka maliligo pa kayo, yung damit niyo ihahanda niyo pa, nanginginig pa kayo, 'di ba? Hindi kayo haharap ng kung anong itsura ninyo. 'Di ba? Humaharap kayo ng disente, humaharap kayo ng mabuti, humaharap kayo ng maayos. Pero bakit pag ang Diyos na po ang tumatawag? Bakit parang iba yung pagtingin ng tao? 'Di ba? Bakit pag ang Diyos ang nag-uutos, parang iba ang pagtingin? No, parang ang pagtingin natin parang tingin ng mundo. Kapag tumitingin tayo sa mayaman, 'di ba? Pag tumitingin ka sa mayaman, halimbawa, 'di ba? Kahit Kristiyano ka na, pag nakikita mo kumakain yung mayaman, sasabihin mo naganahan ka, no? Pag mayaman ang kumakain. Pero bakit pag mahirap ang kumakain, patay gutom ang tawag ng tao? 'Di ba? Kapag may sugat ang mayaman, 'di ba? Kapag may sugat ang mayaman, ang tawag allergy. Allergy. Kapag may sugat ang mahirap, ang tawag good. Bakit magkaiba? 'Di ba? Bakit magkaiba yung paningin? 'Di ba? Pag sinabi ng Lord na tulungan, wala dun yung pagsunod. Pag sinabi ng Lord na ibigay mo anak kasi kailangan ng pastor mo yan. Kailangan ng church yan, ibigay mo, hindi yan para sa'yo. No po, tingnan natin sa mata, no? Sa mata ng espiritu, yung mga nakikita natin sa paligid. Ano kasi parang pag nakikita natin na mayaman yun, iba yung trato. Pag nakikita na mahirap, iba yung trato. Sa mata ng Diyos po, spiritually, kung sensitibo po tayo, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos. Ano po? Pero wag daw tayong abusado sa grace. Wag po tayong abusado, kasi marunong pong magalit ang Diyos. Nagagalit po ang Diyos. Sa ayaw makinig sa kanyang tinig. Sabi niya nga, ang tupa ko ang nakakarinig sa tinig ko. Kaya maging aware po tayo. Maging aware po tayo sa mga para maging effective tayo. Kasi kapag nagiging aware po tayo at na-appreciate daw natin po ang tinig ng Panginoon, nagiging effective followers tayo ng Christ. Nagiging epektibo tayong mananampalataya. When He speak, ibig sabihin kapag naging sensitibo daw tayo, when He speak, move. Yun ang ibig sabihin. Kapag nakuryente ka, di ba? Gumagalaw ka kaagad. Ganun yung gusto niyang quick na obedient. Pag narinig mo siya, move. 'Di ba? Ganun yung sabi niya. Kaya nga sinabi niya na obedient is better than sacrifice. Choose obedient, sabi niya all the time. It shows fear of God. Kapag sinusunod mo daw yung obedient, nagsho-show yun na may takot ka sa kanya, na may banal na takot ka sa kanya, kesa sa mga tingin ng tao sa'yo. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan at sinasabi ng Lord sa tenga mo, sabihin mo sa tao na yun. Ano po? Nang maingat. Sabihin mo sa tao na yun nang maingat sa kanya. Diba? Sabihin mo sa kanya nang may pagmamahal na hindi. Kasi alam mo po, ganito yan kapag ang anak mo gumagawa ng kasalanan, di ba nagagalit ka? Di ba? Bakit nagtataka sa mga Kristiyano na pag gumagawa ka ng kasalanan, nagagalit din sila? Katulad sa mga spiritual na mga tatay natin, na mga nanay natin, of course magagalit sila. 'Di ba? Bilang nanay, ikaw pag sinabi mo, "Huwag ka diyan kasi may bangin diyan. Malalaglag ka, mamamatay ka." What do you want to expect? Anong gusto niya daw i-expect? 'Di ba? Gugustuhin ba ng mga nanay ninyo, ng mga tatay ninyo na mahulog kayo sa bangin, mahulog kayo sa apoy? 'Di ba? Bakit kayo nagagalit pag tinutuwid kayo ng Lord? Bakit tayo nagagalit pag tinutuwid tayo ng Diyos? Hindi ba para 'yun sa ikabubuti natin? Sa mga behavior natin? Kasi ang followers natin, pinapollow natin yung Christ-like behavior. 'Di ba? Ang Diyos galit po sa kasalanan. Kaya nga sinasabi niya sa mga tao, mga hangal.
'Di ba? Mga anak ng demonyo. 'Di ba? Yun ang salita ng Diyos. Pag hindi kayo nagbabasa, hindi nyo mauunawaan ang puso ng Panginoon. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya makinig po tayo sa salita. Ano po? Makinig po tayo sa salita. Walang anak, walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Wala pong magulang na gustong mapahamak ang anak. Kahit nagagalit ka, mahal mo ang anak mo. Kahit na dinidisiplina mo yan, mahal mo yan. At the end of the day, mahal mo yan, ipapanalangin mo pa rin yan. Kaya kahit tayo nagre-rebellion sa ating mga leaders, pinagpe-pray kayo niyan. Minsan nga pinagpa-fasting pa kayo niyan eh. Pinagpe-pray kayo niyan kahit hindi niyo nakikita kasi hindi naman dapat ninyong makita. Alam nyo ba, hindi nyo ba napapansin na mas nagiging close kayo sa spiritual nyong pamilya kaysa sa sarili nyong laman? Kapag nagkakaisa na ang espiritu, mas close tayo sa mga ka-espiritu nating pamilya kaysa sa mga sarili nating pamilya. Kasi we are the family. Si Lord ang head natin. Kaya walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Walang magulang na gustong ipahamak ang anak. Tingnan nyo, humihingi kayo ng tulong sa pamilya nyo. Hindi ba mas yung ka-Christian natin ang nagbibigay ng tulong sa atin madalas? 'Di ba? Nung tayo ay naging Kristiyano, tayo ang nagtutulungan. Tayo ang nag-iiyakan. Tayo kahit nagsasamaan tayo ng loob, at the end of the day, mahal natin ang isa't isa. Hindi na tayo katulad ng dati na nagtatanim tayo ng sama ng loob kasi nagiging sensitibo tayo sa tinig ng Diyos. 'Di ba? Kasi ang sabi ng Diyos, magmahalan kayo. Kung paanong minamahal niyo ang sarili ninyo, mahalin niyo ang inyong kapwa. Number 6 po, allow the Holy Spirit to work with you, to help others. Sabi niya, Act 1:8, di ba po? Ano po yung sabi niya sa Act 1:8 po? Pinagkalooban tayo ng kapangyarihan, di ba dito, sabi niya dito. Pabasa nga po sa Tagalog. Amen. Sabi po sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at hanggang sa Amen po. Amen. Tayo ay tumanggap ng kapangyarihan. Gamitin natin yung kapangyarihan. Yung mga gift daw natin, ginagamit po yan sa pagtulong ng ministry. Sa iglesia po yan ginagamit. Yung mga gift natin para tumulong. Magkaisa ang lahat ng gift ng bawat isa. Kaya huwag kayong matakot kung may mga regalo kayo at huwag kayong mayabang kung may mga regalo tayo. Na po, hindi yan binigay ng hindi yan pinagkaloob ng regalo, yung mga speaking of tongue, gift of vision, prophesy, pagtuturo, pagpapahayag, di ba? Pagtulong sa kapwa, regalo po yan. Na po, pag-ibig sa kapwa, regalo yan. Hindi yan kayang gawin na lahat ng tao. Regalo lahat yan, kapatid. Pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa kanila, generosity, di ba? Obedient heart, mga regalo yan. Hindi lang ang regalo yung mga magic na akala ninyo magic. Di ba? Mapalad tayo kung may regalo tayo, totoo po yan. Pero ginagamit yan para sa iglesia ng Diyos, para magtulong-tulong, hindi para katakutan. Ang speaking of tongue, hindi yan para katakutan. Ano po, hindi rin yan para iyabang, kaya wag kang mayabang. Kung ano man ang gift mo, wag mong iyabang. Diba? Wag mong ipagmalaki, hindi yan sa'yo. Ginagamit ka lang ng Diyos para maging witness. Na po, kaya yung binibigyan ng gift dyan at pinipigil ninyo, nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kasi pag pinipigil ninyo, parang ikinakahiya nyo ang Panginoon, ayaw ninyong tanggapin. Ayaw ninyong tanggapin. Marami pong naghahangad, pero ayaw ninyong tanggapin. Dahil iniisip ninyo, nagko-compromise kayo sa tao, hindi ko to bansa, hindi akin to, hindi nila ako dapat marinig na ganito. Kapatid, hindi ka ililigtas ng bansa na yan. Hindi ka ililigtas ng bansa na yan at hindi ka ililigtas ng tao na yan. Amen? Binibigyan ka ng regalo hindi para itago. Binibigyan ka ng regalo para magamit sa ministry ng Panginoon at sa ibang tao. Kapag napapanaginipan kayo ng ibang tao, ginagamit sila para paalalahanan kayo. 'Di ba? Ganon din nangyari kay Pablo, kaya nga siya nagkaroon ng kaligtasan dahil si Tatay Elias nagpunta sa kanya 'Di ba? Ganon pa rin. He is the same God, kaya huwag kayong matakot sa kapangyarihan ng Diyos. 'Di ba? Yung mga may regalo naman, dahan-dahan naman po ng paghahayag.
Hindi porke nakita mong patay yung tao sa panaginip mo o sa vision mo, wag mo naman sabihin patay ka, oy, nakita kita patay. Wag naman ganun, dire-diretso. Mag-ingat tayo. I-rebuke nyo muna yan. Baka hindi galing sa Diyos yan. Hindi lahat ng panaginip galing sa Diyos. Maging sensitibo din po tayo. Ano po? Hindi lahat ng nagsasalita sa'yo galing sa Diyos. Maging sensitibo ka din. Ano po? Hindi yung dire-diretso yung pagsasabi natin sa kanila. Maging sensitibo kayo. Ako po, hindi ako nagsasalita talaga. Alam ng mga kapatid ko yan. 3 beses kong tinatanong sa Diyos kung ikaw ba to, Lord, ikaw ba to. Bago ako magpahayag ng salita, maniwala kahit hindi, 3 beses kong tinatanong sa Lord, ikaw ba to? Ikaw ba to? Ito ba? Talaga bang ito? Hindi po ako basta nagbababa ng nagpapahayag ng salita para lang patamaan tayong lahat dito. O ituwid tayo lahat dito. Dahil kahit ako, tinuturuan ako ng Panginoon. Kaya kung may gift man tayo, ng gift ng pagpapahayag, hindi to ginagamit para magpatama, kundi para itama ang mali. Amen? Kung ikaw ay nagpapahayag ng salita para magpatama, kapatid, may pananagutan tayo sa Diyos. Huwag mong gagawin yan. Ikaw at ako ang makakatanggap ng kaparusahan sa Panginoon kung ang motibo ng puso mo is magpatama lang sa tao. Masakit po ang palo ng Diyos, higit sa amin na nagpapahayag ng salita. Kaya kung iniisip ninyo na para patamaan lang po kayo, nagkakamali kayo. Ang sabi ng Lord, wala nang panahon. Wala nang panahon para magbiro. Wala nang panahon para maglaro. Wala nang panahon para ibaliwala ang salita ng Diyos dahil ang oras ay nalalapit na. Sabi niya, walk in the Holy Spirit is begin to walk in the passion. 'Di ba? Kapag lumalakad ka sa Holy Spirit, ibig sabihin, andun yung compassion mo, andun yung pagmamahal mo, makita nila at maramdaman nila yung presence ng Diyos sa'yo na nagmamalasakit ka katulad ng Panginoon. 'Di ba? Na even nagkakamali ka, andyan pa rin sila sa tabi mo. Even nagkakamali ka, inaantay ka lang nilang lumapit or maybe ikaw ang nag-aantay lumapit sa kanila. Pero sabi nga, hindi na para maging tama o mabuti ka o hindi na masama na ikaw ang tama o siya ang tama. Ang ginusto ng Diyos, 'di ba? Magkaroon ka ng puso na may mababang loob na ikaw na ang lumapit. Tama man siya o mali man siya o tama ka. 'Di ba? Wala namang mawawala sa iyo kung humingi ka ng paumanhin. Wala namang mababawas sa pagkatao mo dahil God honor that. Lahat ng ginagawa mo, tama man o mali, do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Hindi ka nagsusorry dahil tama siya. 'Di ba? Hindi ka nagpapakumbaba dahil tama sila. Tama man sila o mali, dapat nakikita ang pagpapakumbaba sa iyo. Leader ka man o pastor, dapat nakikita ang pagpapakumbaba sa atin. Kasi wala namang mataas sa atin kundi ang Diyos lang. Bilang mga disciple naman, nasasaktan din po ang mga pastor natin. Nasasaktan sila pag di natin sila sinusunod. Na po, but don't tolerate. Na po, wag naman nating i-tolerate. May mga bagay na mabuti na pinapagawa sila at may mga bagay din na against sa gawa ng Diyos. Maging matalino ka. Hindi ka parot, hindi ka puppet, hindi ka robot. Na kung ano sasabihin nila, 'di ba? Pinag-aralan na natin sa armor bearer, maging matalino ka rin po. Ano po? Dahil hindi lahat, no po, lahat tayo nagkakamali. Even your leader have mistake. Even pastor have mistake. They're still human. They're still human. No po? Yung loving daw natin, yung nature ng Holy Spirit dapat nakikita sa'yo. Nagwo-work sa'yo. Andun yung pagmamahal mo, andun yung pagmamalasakit mo, andun yung goodness mo, yung kindness mo, yung faithfulness mo, yung pakikinig mo sa kanila. No po? Yung financial na pangangailangan nila. Yung time ng effort, maging compassionate po tayo sa kanila. Ano po? Maging sensitibo po tayo sa work ng Holy Spirit kasi nilikha ang lahat ng regalo sa atin para sa pagtulong sa church at sa mga ka-church. Ang compassion naman ng love na nagpo-flow sa'yo is for the passion na makita that God is in you. Nagwo-work naman siya sa pagtulong at kaya nga nakikita ang bunga ng banal na espiritu sa'yo at sa akin. No po? Makikita yon sa'yo. No? Doon mo titingnan. Number 7, last po, trust that He's with you. Magtiwala daw po tayo na nasa atin ang Panginoon. Pakibasa nga po, Proverbs 3:5-12. Ito na po yung huli.
Ano yun Ate Beth? Proverbs Proverbs 5, 3 po. 3, 5 hanggang 12. 3, 5 to 12. Kayawi ka magtiwala ng buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at sa kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa ngayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang titiisin, gagaling ang iyong sugat. Si Yahweh ay handungan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa ngayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikaw ay tutuwid, huwag babangot man din. Pagkat lahat ng mahal niya itutumpak ng daan, at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino, at ang taong Okay na po, nagsisikap hanggang 12 lang umangupang. po. Ayan, salamat po. Amen. Praise the Lord. Trust in the Lord with all your heart. Pag sinabing all your heart, no? Maniwala ka na ang Diyos ay nasa loob ng katawan mo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi sa sarili mong pangunawa, kundi sa pangunawa ng Diyos. Iba ang wisdom mo, iba ang Diyos. Iba yung knowledge mo, iba yung karunungan ng Diyos. In all your way ha mga kapatid, all your way sa lahat ng paraan, submit to Him. I-submit mo daw sa Diyos. And He will make your path straight. Gagawin niyang diretso ang iyong daanan. Do not be wise in your own eyes. Huwag kang matalino sa sarili mong mata, sabi niya. Magkaroon ka ng takot sa Diyos at huwag kang sumunod sa masama. 'Di ba? Kasi may mga taong matalino sila, akala nila yung mata nila, yung paningin na mata nila ang ginagamit nila, pero may spiritual eyes. Kapag ang spiritual eyes mo daw ang ginamit mo, sabi niya sa verse 8, this will bring health to your body. Hindi lang sa espiritu, pati katawan mo, palalakasin ng Diyos, kapatid. Ganun yung, kapag alam mo na yung katawan mo ay katawan ng Diyos, at alam mo nandyan siya sa loob ng katawan mo, pati katawan mo, palalakasin ng Diyos, and nourish to your bone hanggang buto. Hanggang buto. Yung mga sumasakit na buto dito, I speak healing in mighty name of Jesus. In mighty name of Jesus. Sa lahat ng katawan ninyo, in the mighty name of Jesus, I pray healing. I speak healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Sa internal at external ng katawan ninyo, mga buto, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak healing. Konto, siente, rende, bebe, siente, rende, bebe. Siente, rende, bebe, siente, rende, bebe. I speak healing in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Ayun, di ba, no? Ang init ng likod ko. Ay, sabi niya po dito, no, in healing, di ba po, sa body mo, inonourish niya yung katawan mo. Pati yung mga bone mo, inonourish niya yung bone mo. Sabi niya sa 9, honor the Lord with your wealth. Kayamanan, kapatid. Honor the Lord with your wealth. With the fruit of all your crops. Sa lahat ng pananim, sa lahat ng tinatanim mo, saan ba yan? Sa trabaho, sa bukid, sa kayamanan mo, honor God. Kasama yun. Kasama yun. It's honoring Him. Na po, i-honor natin ang Panginoon. Kasama po yan sa pag-honor sa Kanya. Na po, wag natin baliwalain ng Diyos. Hindi lang katawang lupa po natin, no? Yung mga tithes natin, ipagkaloob natin, yung first fruit natin, sabi niya dito, of all your crops, sabi niya. Di ba po? Nasa karunungan yan, verse 9. Then, your barn, yung tahanan mo, your barn will fill with overflowing, and your vat will brim over with new wine. Bagong katas ng ubas. Di ba? New wine. Ayaw niya ng bulok. Ayaw niya ng luma. Ayaw niya ng luma. Gusto niya laging bago.
'Di ba? Yung binigay mo na nakarang taon dati na yon, 'di ba? Ibigay mo yung ngayon at ibibigay ka rin niya ng buong taon. 'Di ba? Sabi niya dito sa 11, my son, do not despite the Lord discipline. Huwag mong baliwalain ang disiplina ng Ama. Do not resent his rebuke. Wag mong baliwalain yung pagre-rebuke niya sa mga maling gawa natin. Because the Lord discipline those He love. Dinidisiplina na daw ang mahal niya. Kaya kung walang nagdidisiplina sa inyo, hindi natin mararanasan ang pagmamahal. Di ba? Mahal natin ang anak natin, kaya natin dinidisiplina. Sabi niya, because the Lord discipline those He love as a father, the son of delight in. Nalulugod po ang Diyos kapag nagpapadisiplina tayo sa Kanya at sinusunod natin siya. At yun, yung pagtitiwala, alam natin kasi na God is with us. Amen? Kaya nga sabi niya sa Colossus 1:16, di ba? Lahat ng kapangyarihan, lahat nilikha niya para sa Kanya. Amen? Authority, power, di ba? Lahat yon para sa Kanya. Kaya, pabasa nga po, last verse, conclusion po natin, ano yan? Yung Colossus 1:16 po, lahat po yan. Colossus 1:16 po. Anyone po? Colossus 1:16. Po, amen po. Sapagkat Colossus sa 1:16. Kanya nilikha lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen po. Amen. Lahat po nakikita at hindi nakikita galing sa Diyos. Lahat ng nakikita at hindi niya nakikita galing sa Diyos. Nilikha niya yun para sa Kanya. Even ang kapangyarihan, authority, di ba? Kalooban po ng Diyos yan. Kaya ikaw at ako, ginawa niya, anuman ang posisyon mo, lahat ng bagay dito sa mundo, ginawa niya para sa Kanya. Na po, yan ang susunod na topic po natin. Colossus 1:16 po, ipinahayag din ng Panginoon kung bakit yung Colossus 1:16 na yan, hayaan nyo pong maipahayag ng Panginoon muna at maituro po yan pagdating ng tamang panahon ng Panginoon. Kaya ito po yung 7. Una, commitment to daily reading and devotion. Pangalawa, connect your schedule in daily prayers. Pangatlo po, start say no and do more for the Lord. Mag-say no and do more for the Lord. Hallelujah. Then, nawala. Then be sensitive to the Holy Spirit voice. Allow the Holy Spirit to work with you and help others. And trust that He's with you. Magtiwala tayo na siya po ay Panginoon natin. Kaya purihin po ang Lord. Hallelujah. Maging intentional po tayo, Mahal na mahal po tayo ng Lord. At this 2024, yan po yung pinapahayag ng Panginoon sa ating lahat, na maging matalino tayong lahat. Dahil hindi na po ito biro. Maging seryoso tayo sa wag yung devotion na basta devotion lang nakagawa ka. Isulat mo, i-type mo, darating ang panahon, mawawala lahat. At pakikinabangan mo lahat ng mga yan. Kaya wag po tayong maging tamad. Dahil ayaw ng Diyos ng tamad. Purihin po ang Lord. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, maraming salamat po, Ama, sa mensahe mo, O God, na maging gabay namin spiritual discipline this 2024, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang laging mauna sa amin mula sa iyong salita, sapagkat ikaw ang salita, sa pananalangin, Panginoon, dahil ito ang communion namin sa iyo. Ito ang paraan para kami ay makiniig sa iyo, makahingi ng payo sa iyo, makapaghingi ng mensahe na nagmumula sa iyo at katugunan sa lahat na aming tinataas sa iyo. To commit our decision sa lahat ng pagkakataon, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatupad at kami lang ang nagpaplano, ngunit ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga bagay sa aming buhay, Ama. Matuto po kami na magkaroon ng say no sa lahat ng bagay, hindi lang sa i-grab namin lahat ng ministry, kundi bigyan namin ng oras at panahon, ikaw mismo intentionally as our intimate relationship, Panginoon, na ang relasyon namin ay ikaw at ako lang, Lord God. Sa lahat ng aming ginagawa, Ama, maging sensitibo kami sa iyong boses, Panginoon, at lumakad kami na katulad mo because we are your followers and we are your
your son, Panginoon, your daughter, Lord God. Magamit namin ang mga regalo namin, Panginoon, hindi nang may takot, kundi lakas ng loob. Dahil hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at self-discipline, Lord. Kaya maraming salamat po, Ama. Sa iyo ko po itinataas ang lahat ng papuri, karangalan at katwiran, kapangyarihan, katotohanan, kapangyarihan, mula pa noon, Panginoon, ngayon at pagpakailanman, Ama. Ang pangalan mo lang ang laging maitaas. Ang pangalan mo lang, Panginoon, ang laging maparanghalan. Ang pangalan mo lang, Panginoon, ang laging maluwalhati, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Glory to God po. Salamat po. Amen. Purihin ng Panginoon. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Shi, sa ating mensahe na ibaba